Magandang hapon po. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay alas 2:58 ay ang pinakamalaking kontraktor na congressman pa sa buong Pilipinas. Walang iba po kundi si Congressman Aurelio Dong Gonzales ng Pampanga. Ang mga ginagawa pong proyekto sa kanyang distrito ay ang mga nagawa dyan, maraming nasira. Yung dike dyan na ginawa o dike na ginawa bilang river wall sa Pampanga River ay nag-collapse din. Bakit po nag-collapse? Isa lang pong ibig sabihin. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi maganda pagkagawa. Ang problema niyan, ang kontraktor ay siya. Paano nangyari yan? Ladies and gentlemen, ang nasubaybayan ko itong buhay nito ni Aurelio Dong Gonzales, magaling na negosyante ito, pertuso. Gumamit ito ng panunuhol o bribery para makakuha ng kontrata. Nakakuha siya ng kontrata, malalaking kontrata, nag-umpisa dito sa panahon pa ng pag-umpisa ng mga buhangin ng pinatubo na nanggaling ng sa tuwing baha ay aanuri ng tubig baha ang mga lahar na nanggaling pa sa bundok ng pinatubo. So, magandang hapon, Lorenza Pascua. Oh, yan ito po si Aurelio Dong Gonzales. Nag-unang kontrata, ang laki ng mga kontrata na kuha niya yan. Alam mo naman po, kahit sampalin niyo ko, wala pong sinumang tao, wala pong sinumang kontraktor sa Pilipinas ang makakakuha ng kontrata sa gobyerno kung hindi magbibigay ng padulas. Noong araw, kontraktor lang ito. Nabasa ko pa sa Supreme Court, nanalo pa siya. May isang kontrata siya sa lahar. Ang ginawa niya lahar intervention, no? Yung engineering intervention para mapigilan ng lahar na baha na lalong madadamage yung mga kapampangan dyan sa Pampanga. Hindi siya nabayaran yun, sumigil siya at nanalo siya sa Supreme Court. Inutusan pa ng Supreme Court ang pamahalaan na bayaran ng A.D. Gonzales Construction Corporation. So ngayon, naisipan niya na maging politiko at nanalo siya sa anong distrito ba? Hindi ko alam kung anong distrito yung Arayat. Type ko, what Congressional District of Pampanga? Third District. So, ang Arayat ay kasama sa 3rd District ng Pampanga. Ngayon, dyan po dumadaan, para boundary kasi yung Pampanga River, boundary ng Nueva Ecija sa Pampanga, dun sa bandang yan. So, ang Arayat kasi nakatayo yan, kabila ay Tarlac, kabila ay Nueva Ecija, kabila ay sakop ng Pampanga. So, merong merong tinatawag doon na ilog dyan na lagi na lang sa taon-taon babaha yan, tatabunan mga ilang bahay dyan. So, naisipan nila yan, naggawa ng dike o river wall para hindi pupunta ang tubig ng Pampanga River pag umulan na matindi sa mga kabahayan. Pero pa rin lampas pa rin lagi pa rin na lumalampas ang tubig, baha. Ibig sabihin po, ang mga inhenyero ng DPWH ay hindi nila ginawa ang tamang solusyon. Simpleng solusyon na lang, magdidisenyo ka lang na kung gusto mo talaga, pataasin mo yung dike na hindi maabot kasi taon-taon, masusukat mo naman, nagkaroon naman kayo ng record o talaan kung gaano kataas ang tubig. So ngayon, pag ikaw ay engineer, pag gumawa ka ngayon ng pangharang, mas mataas pa dapat ng
Mas matindi kaysa yung kasalukuyang laging mataas ng baha. So, halimbawa, tumataas yung mga bubong ng bahay doon hanggang doon kataas. So, gagawa ka ngayon, maybe, isa't kalahati, siguro mga, dagdagan pa mga 5 minutes. So, mula sa bubong ng bahay. Tapos, sa magkabilang panig ng ilog, lalagyan ng dike, ganon. Pero pag dagay ka ng dike, dapat ang disenyo mo ay matibay na hindi kaya natibagin ng tubig. Kagaya po sa lugar sa Europe, kung hindi ko magkamali, sa na may lugar doon na mas mababa pa sa dagat ang lugar. Pero hindi nakakapasok ng dagat. Sapagkat po ay maganda pagkagawa nila ng diki nila. Ngayon, lagi na lang, paulit-ulit na lang ang pangyayari. Nagagawa ng diki, wasak na naman ng diki, paulit-ulit. So, paulit-ulit po nawawala yung kada taon bilyon-bilyon na pera. Kahit sabihin natin 1 bilyon lang na pera na wala kada taon. O, sa panahon lang ni Aurelio Dong Gonzales na siya yung congressman dyan, ilang taon ba na nangyari na ilang bilyon na mawala dyan? Paborito nyo kasi laging may proyekto. Isa po inatandaan ko, lalaliman ko talaga ito bilang isang civil engineer. Ako po civil engineer. Nagkaroon po ako ng isang parang konsensya na bakit pa ulit-ulit na lang ganun. Mga kapwa ko civil engineer hindi na nagsasalita. Bakit? Napakasimple naman ang logic dyan. Wala sa kalingkingan ng ano yan, ng knowledge niyo sa mga magagaling kayo sa math, magagaling kayo sa physics, magagaling kayo sa integral calculus, differential calculus. Lahat niyan, tayong mga engineers magagaling dyan. Sa natural sciences, magaling tayo. Bakit hindi natin masusolve yung simpleng baha? Ladies and gentlemen, ang mahirap po kasi naging kaugalian na sa DPWH na siyang pinakapangunahing ahensya ng gobyerno sa patungkol sa mga projects. Matulay man, makalsad, ang irigasyon na sa kanila at ibinigay yun sa National Irrigation Administration. Isa pang wala sa yung construction ng hydropower plants at ibigay sa na ngayon National Electrification Administration. Ang pinagtatakahan ko, napakasimple lamang solusyon yan. Sa kalsada naman, tingnan mo, kung ako po ang naging DPWH Secretary, umpisahan ko na pagpagawa ng tulay, ng mga tulay matibay. At kailangan gagawa ko ng sistema na walang papasok na korupsyon. Pwedeng kontraktor papasok, pero wala nang puwang para kumita. Anong gagawin natin? Gagawin ko po ganito. Pag sa tulay o kung anumang proyekto, kalsada man, diki man, simple lang ganito lang. I-propose ko, pag ako yung secretary, ang gagawin ko, hindi ako magpapabidding. Kasi yung bidding, source ng corruption yan. Bigayan yan lahat ng pera. Anong gagawin ko? Implementation of projects. Number 1, 2 uri lang. By administration. Ibig sabihin by administration, ang DPWH na mismo ang magpapatayo at gagawa. Ngayon, kung DPWH ang magpapatayo at gagawa, gobyerno na. So, ibig sabihin, pwede pa rin lusutan na yung mga simento bababuyin. So, anong mangyayari? Lahat ng mga trabahante ng DPWH ay dapat mayroong body camera. Lalo na yung nagtitimpla ng mga konkreto.
para malaman natin kung tama ba ang simento ng bag. Lalo pa yung nandoon sa concrete, sa batching plant, sa mixing plants. Kailangan malaman, ma-recorded talaga, kunan talaga ng ila-live stream talaga yung pagtitimpla ng mga simento para malalaman. At meron tayong basihan kasi kung naka-live stream na, hindi na mabubura yan sa YouTube. Hindi na mabubura yan sa Facebook. Sa Facebook lang, 30 days. Pero at least sa YouTube na lang. At least kung live stream, hindi natin madadaya. Yan ang unang pamamaraan. Pangalawang pamamaraan is, wala nang bidding-bidding. Magparehistro na lang sa akin ang lahat ng kontraktor na gustong kumita sa kontrata. Tapos, ang gobyerno na ang gagawa, ako ng gobyerno gagawa kung magkano ang kontrata. Tapos, ang gagawin natin ay cost plus fixed fee contracts na lahat. Na ibig sabihin, bibilhin ng DPWH sa lahat ng materialis, isusupply, babayaran. Tapos, ang mga contractor ay magpapatong na lang, babayaran namin sila ng profit margin nila. Fixed ang fee ng profit margin. Ganun na lang kasimple. Next is, susundin ko ang standards ng highway sa ibang bansa. Sa ibang bansa po, ang mga highway nila ay lahat po ay may reinforced bars. Ibig sabihin may kabilya o bakal na napagitna sa mga one kapal ng simento. Kasi ang simento po, pag pinatungan ng mabigat, ang tension niyan is itutulak pababa. Itulak pababa yung simento ay bibiyak sa ilalim pag mabigat, sobrang bigat. Ngayon, para hindi mabibiyak sa ilalim, ang ginagawa ng mga engineer yan, talagang kinukumpak yung pinapatungan ng simento. Sub-base kung tawagin yan. Kailangan singtigas ng simento ang mga sub-base bago ipapatong ang simento. Pero bago ipapatong ang simento, talagang standard na dapat meron na siyang reinforced bars. So, reinforcing bars ang ilalagay. Ang objective niyan, kung reinforcing bars ang ilalagay tapos bago simentohan, kahit 100 years ay hindi masisira. So, kahit makapagawa lamang ako 1 kilometro na kalsada na may bakal sa gitna, sa ilalim, pag ganito po ganito pong disenyo yan, halimbawa, ito po yung bakal, ito yung simento. Saan ko ilalagay banda ang bakal? Dito ko po sa ilalim. Kasi ang bakal ay uunat, siyang pangkontra sa pag-unat ng simento. Ang simento po hindi umuunat kapag bibigatan mo. Bagkus bibiak kasi walang kakayahan laban sa pag-unat ng simento, ang konkreto. So para hindi bibiyak sa ilalim, ay lagyan ng bakal. Ang bakal ngayon ang sasagot sa bigat na tumutulak pababa. Para iyon na magkukontra sa pag-unat ng unat. So ngayon, nakita ko yan sa mga ibang bansa. Halimbawa, 10 kilometro lang natapos ko. At least 100 years hindi masisira yan. Kasunod na taon na may budget na naman bago, yung 10 kilometro, dugtungan ko another 10 kilometro. Hanggat maubos yung 100 kilometers na yan o kahit 1,000 kilometers pa yan. Kada distrito, sabay-sabay tag 10 kilometro. Ilang districts tayo meron? 250 districts. So 250 times 10, 2,500 kilometers kada taon ang mapapagawa. So ngayon, pag sa ganung sistema, tatagal at tatagal, darating ang panahon masimentuhan na ang lahat ng kalsada na hindi mo na babakbakin kasi bakal ang sa. Example number 1, yung kalsada namin po, mula sa Coronadal City hanggang General Santos City,
Ginawa po yan noong 1972. Ano na ngayon? 2025. 1972 is 28 plus 25. That is 53 years na. 53 years hindi pa nasisira, hindi nabibiyak. Ang gumawa niyan, ang nagpagawa niyan tatay ni Bongbong Marcos si Marcos Sr. Ang maganda ng panahon nung araw, Hanil ang contractor niyan, yung contractor galing sa Korea. Yung pagsagawa nila, sinunod nila yung kung anong sa libro ng civil engineering, sa transportation engineering. Yan po ang ginawa nila. Sinunod yan. Kaya hanggang ngayon, ang mga dinuktong na mga congressmen sa amin, sa gilid, yung mga pang second lane sa gilid at saka third lane, nauna pa, nabibiyak na. Nawawala, nasisira na. Pero sa gitna na two lane na ginawa mula sa Coronadal City hanggang General Santos City ay hindi pa nabibiyak. Kamakailan lamang po, Dong Gonzales, Aurelio Dong Gonzales. Noong nakaraan lamang, napunta po ako sa Saigon, Vietnam. Isang bagay bilang isang civil engineer, isang bagay ang unang umagaw sa aking mata. Ano ang nakita ko? Nakita ko po ang lahat ng kalsada sa Saigon ay walang asfalto. Puro pure simento. Pero bakit smooth? Pag sumakay ka kasi karamihan ng sasakyan doon ay electric vehicle o di kaya hybrid vehicle. Napasakay ko sa Ford na napakalaki pero hybrid. Alam mo naman ang electric vehicle pag tumakbo hindi mo marinig makina. So, ang tunog ng pag-ikot ng gulong at ng kalsada, yan lang ang maririnig mo. Smooth ang takbo. Hindi na kailangan na kung ano-ano pa. Dito sa atin sa Pilipinas, lahat po ng kalsadang simento ay pinapatungan ng asfalto. Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit pinapatungan pa ng asfalto? Na kung tutuusin, meron namang simento. Ladies and gentlemen, it is time for you to realize. Yan po ay pandaraya ng DPWH sa kanilang kasabwat nila mga kontraktor at saka congressmen at saka iba pang politiko. Bakit lalagyan nila ng asfalto? O Conrado Alipio, Mayapagat Panapon. Bakit nila lagyan ng asfalto yung simento? Kung simento okay lang, dagdag kasta pa yung asfalto. Bakit? Kasi po, ito po yung dahilan. Gusto nila itago yung katotohanan na imbis na 10 bag ng simento ang ilagay, ay 5 o 3 bag lamang nilagay nila na simento. Kasi pag walang asfalto, pag kulang ang bag ng simento, 1 buwan lang natakbuhan ng mga gulong, makikita mo ng mga buhangin nagsisialisan. Makikita mo buhangin dumadami sa itaas ng kalsada na simento. Makikita mo yung mga bato-bato na maliliit. Naobserbahan ba niyo ba? Napansin niyo ba yan sa ating mga kalsada? Kaya, ang dapat gagawin talaga ay yan, ang gagawin lang natin ay implementation by administration na DPWH ang papagawa. O di kaya, pwede naman mga contractor pero cost plus fixed fee kayo. At para hindi na sasali pa dyan ng mga contractor, striktong bawal na ngayon na ang contractor ay congressman mismo. At alisin na sa kamay ng congressman ang pagdesisyon kung ano ang simentuhan, anong kalsada, anong mga proyektong gagawin, lahat-lahat. Direkta na po yan sa huwag idaan sa congressman. Kasi pag dinaan mo sa congressman, kukuha yan ang congressman hanggang 35% na komisyon. Doon nila kukunin yan sa actual cost budget estimate. At hanggat sa magbigay din sa mga official ng DPWH, magbibigay din sa mga official ng local government units,
at ang matitira po ay 30 hanggang 35. Ang matira lang ay 40%. Sa 100 million na pundo mo para sa kalsada, ang matitira 40 million na lang para sa kalsada matitira. Ngayon, kung ikaw kontraktor at pumayag ka sa sistema, tumanggap ka ng kontrata, ibig sabihin, pumayag ka sa sistema na bigyan mo si congressman ng 25 million o 30 million. Pumayag ka sa sistema na ang mga opisyal ng DPWH bibigyan mo. Pumayag ka sa sistema na yung mga mayor ay bibigyan mo ng pera at saka gobernador. At kung ganun man ang mangyari, wala na. Ang gagawin naman ng mga taga-DPWH para hindi madaling masira, para may katwiran, tatabunan na ng asfalto. Mahaba ng 5 taon. No, hindi. Napapansin mo, laging binubungkal sa loob lamang ng 3 taong term ng congressman. Minsan nga, 2 taon pa lang, binabakbak na. Kung kahit walang crack, binabakbak. Yan ang kaugalian nating sistema dito. Dahil sa sistema na yan, ay nakalusot yumaman ang Kapampangan na congressman na si Aurelio Dong Gonzales. Ang ginawa niya, nung naging congressman na siya, may tinatawag na divest. Binigay niya sa kanyang asawa, kanyang mga anak, ang pag-aari ng Aurelio Dong Gonzales Construction. Ang problema, pangalan ng construction firm ay Aurelio Dong Gonzales pa rin. At iyan pa ang nangungontrata ng mga kalsada, diki, tulay, lahat na doon sa loob ng 3rd District ng Pampanga. Akalain mo, 3rd District, Aurelio Dong Gonzales ang congressman. Ang contractor, Aurelio Dong Gonzales Construction. Sabi niya, hindi naman sa akin yan eh. Mga anak ko na may-ari niyan. Yan ang tinatawag niya, divestment. May isang proposal ngayon si Chis Escudero. Kasi siya ngayon ang tinutulak na kumain ng mga flood control projects. May isa siyang proposal na gagawin na bawal na hanggat sa magpinsan ang pagbibigay ng kontrata kung ikaw pinsan ng congressman. Wala pa rin yan eh. Dami lang gagawin nila eh. O, kunwari, ibang tao pero siya rin yun. So, yan ang isang naisip nila. Ngayon, tanungin ko kayo, kasi sa Republic Act 6713, yung Code of Ethical Standards ng mga public employees, nagsasabi na dapat walang conflict. Ang pagdadivest, dapat mag-divest ang isang congressman at iba pang mga opisyal ng bayan sa mga negosyo nila bago sila payagang pumasok sa pwesto sa gobyerno. So dapat si Aurelio Dong Gonzales, nung pumasok siya, tumakbo siya congressman sa 3rd District ng Pampanga, dapat ay ibenta niya na yung kanyang construction corporation. Ang problema, sa papel, pinakita niya na binigay niya na sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa. Yun naman po ay hindi pwede kasi siya rin yun. Pangalawa, wala siyang katibayan na binenta niya. Ang pag-divest dapat ay pagbenta. At kung pagbenta ng shares of stocks niya sa Aurelio Dong Gonzales Construction Corporation, ay dapat may capital gain tax yan sa shares of stocks. At dapat ipasumiti sa ombudsman at sa House of Representatives ang kopya ng tax na binayaran nang binenta niya ang shares of stocks ng kanyang korporasyon. Hindi po pwede payagan natin na kunwari lang na divestment. Lahat yung kunwari lang naman na nangyari. Ang pinakamalaki so far sa ngayon na congressman na kontraktor pa ay wala nang tatalo kay Aurelio Dong Gonzales. Ipakita ko po sa inyo na hanggang ngayon nagtataka naman ako sa ombudsman natin.
Kinasuhan na ito si Aurelio Dong Gonzales pero hindi pa rin na-desisyonan ng kaso niya. Bakit kaya inuupuan? Ito, ipakita ko sa inyo yung isang balita noong 2023 pa. Ano na ngayon? 2025. Saan ba yun? Ito. Pampanga lawmaker. Nakita nyo yan? Pampanga lawmaker faces graft. Basahin natin. For 612 million worth of projects. Basahin natin. City of San Fernando, Pampanga, Philippines. A construction company listed as owned by the immediate family of Pampanga Representative and Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. has bagged 3 multi-million peso government flood control projects. O, yan na. Flood control, pinag-usapan natin. 612 million, nasa kanya. So, prompting a village official, ibig sabihin barangay official, to file a complaint in the office of the ombudsman. Gonzales, 5 of his family members and 4 Department of Public Works and Highways officials were charged for allegedly violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act 3019 and possession of prohibited interest by a public officer under Article 216 of the Revised Penal Code. Terence Napaw, village chief of Santo Cristo and president of the Liga ng mga Barangay in Mexico Town, filed the 16-page complaint on September 7, copies of which he sent to the media on Monday. The projects in San Fernando and the adjacent towns of Mexico and Bacolor were glaring examples of conflict of interest in public service and obviously manipulated to favor the family-owned business of Congressman Gonzales. Napaw told the Inquirer. He described the legislator as a known super-rich contractor in the province and powerful trapo. Ayan, sinabi. So ano ngayon masasabi mo dito, Aurelio Dong Gonzales? Ibabasahin ba natin ang ibang report? Ito. Ito pa isa. Yan, nakita ba si Dong Gonzales? Ayan. Yan, nakalagay din. Ang title ng kwento, Pampanga lawmaker sued for graft in 612 million flood control projects. So, yan din ang kwento, yung sa binasa ko kanina. Ganon din po ang kwento. So, in other words, ito lang muna ang aking ibablog. Isunod-sunodin ko ito. Series po ito ng mga flood control projects sa mga kontraktor. At ang aking advokasya, nais kong ipaimbuyog na dapat baguhin natin sistema ng tinatag na Public Infrastructures Program. So mag-shout out na lang ako. Shout out dyan kay Lorenzo Pascua, Bobby Admain. Tapos palaki natin, hindi ko mabasa eh. So, Bobby Admain, dapat patawagin sa Blue Ribbon po. Patay ka ngayon kay Marcolita. Danilo Datuin. Arthur Malacaste. Tama ka, Dr. More power to you. God bless you. Mercy Narvasa Suzuki. Salamat at Dr. Toto sa mga live mo. Marami akong nadidinig na balita. Hindi
nadidinig sa media pabayaran. Milicio Castro Mayor, hello po. Marites Dominguez, tama si Don Gonzales, nasira pa yun tulay. Rian Minisi, good afternoon po. Dano Valdez, maraming magnanakaw sa Pilipinas, iwan ko kung may lunas pa. Bobby Admain, magiging ningas kugon lang yun pag Malacanang ang nag-imbestiga. Dapat blue ribbon under kay Senator Marcolita para masisiwalat lahat ng corruption sa flood control. Drawback vibranium, sino yung tumatalpok at tumatalpak na congressman habang nagsuna? Ay, hindi ko alam kung sino yun, nakatalikod eh. Kisuna Mayan, para po mag-bed. Kan Conrado Alipio, mayap agad panapon, Doc Katoto, mayap agad panapon sa mga kabalin ko. Helen Bagyo, good afternoon po sa lahat. Babid man rin, Sir Toto, dapat sumasama kayo manawagan sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita na imbestigahan ang flood control. Talagang susulat ako kay Congressman. Marco na pala sa kayo, Senator Marcolita. Sir Toto, gagantihan naman ng Congressman ang DPWH pagdating ng budget allocation. Ben Reklamador, hindi man Congressman ang senators ang sana ba yan? Ang contractor, yung mga namin nila, ganun din, ang dami, tama ka, Ben Reklamador. Dapat palitan talaga ang sistema ng Pilipinas, bitayin talaga ang kurakot. Dapat talaga may masampulan at na mabitay ng kurakot. Jeronimo Di Maano Alvarado, kaya nga kahit na napakaganda ng kalsada, isisirain at papalitan ba? Tapos ano niya sa gila, tama ka, yang si Kong Gonzales, Ferdinand Sanawan, magandang hapon po, Engineer Demetrio Bukaw, dapat ipatawag sa Senado, ipatawag dapat ni Marcolita. Ranua, hindi the best man ginawa, kundi best dive. Nag-dive sa pera. Edgar Nacion, Toto, good afternoon. Dennis Kausing, may kapatid. Parangga ko ng kapatid. Ananias Aquila, nahon pa ni Gloria Arroyo yung si Gonzales, marami na yung project. Walang loyalty yan. Kung saan kikita, doon siya. Celso, mas updated kami ng employer blog. Thank you po. Salamat po. Roberto Carlos, Dr. Toto, sila na congressman or congressman, mayor, sila pa rin contractor kahit liit-liit na project. Alex Katkat, Dr. Toto, musta kayo? Announce Philippine International Loans up 70%, corruption 20%, salary 10%, project pass. Titingnan natin to. Si Atty. Libito Baligod yung nagkwento. Ben Riquetillo, Doc, shout out po, always watching you here in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Believe po ako sa inyo. Salamat po. Pagpatuloy natin ang kain. Si Roberto Carlos, pa-shout out po. Pangalan ni Roberto Carlos, parang yung sikat ng football player ng araw. Ng football player ng Brazil. Ben Reclamador, alisin na yung audit sa COA Commission na lang. Tawag na sa kanila, puro commission. Commission na maka-audit. Maripe na kalaban. Dr. Toto, kadalasan sa mga congressman talaga puro may business sa ganong kontraktor. Mark Carlson, good afternoon, Sir Toto. Roberto Carlos, Dr. Toto, dakal laring mapanako, politiko, Pampanga. Ay, nako. Maraming ay, LTS Midnight, engineer sa Panay Island, ang mga highway, puro bakbak na lang. O kahit saan naman, hindi lang sa Pampanga, hindi lang sa Panay. Kahit saang lugar sa Pilipinas, Makabili, Siacor, kahit congressman sa Tarlac, pinakamalaking kontrata sa Tarlac, nako, isa-isahin natin sila, siguro ang gagawin lang natin. Tawagin natin sila isa-isa. At para baka matauhan sila na mismo magkusang loob. Ngayon, bago ako umalis, siguro ipakita ko siguro yung isang proyekto sa Pampanga na nag-collapse ang diki. Nasaan ba yun? Ito ay kontrata ni Dong Gonzales to. Ayan. Ipakita ko lang isang diki na kontrata na to kay Dong Gonzales, sigurado to.
kontrata ng kanyang korporasyon. Congressman na, kontraktor pa. Yan ang mangyayari. Yan. Panoorin natin. Ito. Pampanga na isa sa mga nagpalala ng baha. Nagbabalik si Denise Osorio. Yan. Agarang umaksyon ang pamahalaan matapos gumuho ang bahagi ng Santa Rita Dike sa Lubao, Pampanga. Aksidenteng mula sa walang tigil na pag-ulan ng bagyong Krising at Dante na pinalakas pa ng hanging habagat. Isa sa matinding naapektuhan si Maribel Lozano na nakatira mismo sa gilid ng gumuhong kalsada. Martes nagsimulang gumuho ang lupa sa ilalim ng kalsada. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw ng Miyerkules, tuluyan ng bumigay ang daan. Direktang banta sa bahay ni Maribel na halos 1 metro na lang ang layo sa gumuho. Sa Lubao pala ito, sa lugar naman ni Gloria Macapagal. Diyan siyang congresswoman doon. So, ibig sabihin, walang exception. Hindi lang si Aurelio Dong Gonzales. Lahat na. Grabe. Nakakahiya. Ano kayang gagawin natin? Mag-isip ako kung anong pamamaraan natin na gagawin. Gagawin natin, anonsi, Kingresi, lawmaker, alisin pa sa mga projects. Magandang hapon, attorney, sabi ni Regine Ford, Alex Katkat, Doc, shout out from Seattle, Washington. Sa Seattle, Washington, si Ernesto Lagramada, shout out. Shout out din dyan, kay Mrs. Tapawan. Nakalimutan first name mo. Saka si Mr. Tapawan, andyan sa Seattle, Washington. Boundary yan ng Canada. Asel Arian, lahat ng flood control sa Pampanga, si Dong ang kontraktor. Grabe Joey Macaspac, imbestigahan yan ni Senator Marcolita, ang Dong Gonzales na yan. Quadcom yan sa Kongreso, mananagot yang Fong Gonzales na yan. Pera ng bayan. Mary Grace Allen Barredo, maayong hapon sa imo, sir. Nakakahiya naman. Isipin mo mga kaibigan ko. Halimbawa, kayo po si Dong Gonzales. Kaya mo ba bang kumain ng matataba, masasarap na pagkain sa hapag na mesa mo? Kung yung kapitbahay mo ay gutom, hindi ko ba sabi ng Ilocano, Jack maawatan. Gagayem. Paano yan? Naimbag na malim na lang mga kabsat ko. Magandang hapon, maayong hapon, maupay nga kulop. Maray na hapon sa mga Bicolano at lahat-lahat na, no? Maradyaw nga hapon sa lahat at saka maayong hapon sa Tanang Ilonggo, maadyong hapon sa mga Buholano kung saan taga riyan ang aking asawa. Kamag-anak po ni President Carlos P. Garcia. Hanggang dyan lang muna tayo at tawag mo Ilya Vlogs, sana eleksyon ng bukas ng presidential. Kape na sir, magkape na ako. Axel Asarian, yung anak niya, sabit niya sa congresswoman. Si congresswoman ngayon, ang anak niya. Sige, ang study na ang gawin na lang natin ngayon ay sa sunod ibablog ko na nagagalit na si Chis Escudero. Tinuturo sa kanya at sinasabi niya ang utak nito ay si Romualdez. Parang ang pakiwari ko ay ginagawa ni Romualdez na tinuturo kay Escudero para hindi siya matunto na siya pala ang hari ng Singit Gang insertion sa Bicameral Conference Committee. So, magandang hapon po mga kababayan at bantayan po natin ang ating anak. Kung meron po kayong nakukuhang mga video, bigyan niyo po ako at ako magsisiwalat. Kung takot kayo, lagay nyo lang ng kwento. Ipadala nyo lang sa Facebook account ko. Ipadala nyo lang pwede nyo rin sa email address ko, totokausing@yahoo.com. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po sa inyong lahat.